So, pwede pong palapakan natin ng Panginoon. So, salamat po sa pribilehiyo na binigay ko sa akin. At ako po ay nakatayo sa akin na magbagay sa akin po, pinasa ni Brother Chris na binigay ko ni Pastor. Salamat sa Panginoon at ako po ay nagamit po. So, sa umaga po ito ay meron po tayong pag-aaralan. Alam ko po na ito kung topic na ito ay narinig na natin. Ano po. Pero ito ay magsisimple sa ating reminders, mga paalala sa ating lahat. Ano po. So bago po ako magsimula, bago ko po banggitin yung paksa natin, ano po. Ako po yung merong isang katanungan. Pwede pong sumagot ang tatlo. Sino po sa karakter sa Biblia, yung pong kilala niyo pong naging hari, ano po, sa inyo, naging hari ng Israel. Sige po, bibigyan po tayo ng tatlo. Si King David, ano po? King Solomon, saan po? Sila. Yung pong nabanggit yung tatlong yan, sila po ay hari, naging hari ng Israel. At sila po ay nagbuhay-hari. Sila po ay nagbuhay-hari. At sila po ay bawat deklarasyon po nila namusunod. At sila po ay nabuhay po. As per sa mga sagot nyo, nabuhay po sila ng maramihan. Ano po? At makapangyarihan. Sa umaga po ito, meron po tayong pag-aaralan. Tulad nga po na sinabi ko kanina, ito po ay reminder sa bawat isa. Meron pong isang hari. Hindi niya nabanggit. Meron pong isang hari, hindi siya po ay nagpakumbaba at nagbata ng hirap para sa kasalanan ko, sa kasalanan nating lahat. Siya ay hari na ligtas sa ating lahat. Ano po? Ang paksa po natin ay, ang pamagat po ng ating topic, ng ating paksa ay, si Jesus ang Panginoon at haring hinatulang ipako sa krus. Siya po yung ating hari. Sige po. Ang ating pong main verse ay sa John 18, 1-19. Medyo mahaba-haba po ito. Kung meron po kayong notes at pen, mas mainam po na isulat po natin ano po. So, ang isulat po natin John 18, 1-19. Mahaba-haba po ano po. So, ito po yung, akin na pong hindi ko mababasahin, bibigyan ko na po yung istorya po. Ito po yung istorya ng ating Panginoon na ipinagkanulo. Siya po ay itinatwa. Siya po ay pinagtawanan. Siya po ay hindi ginalang. Nakapaloob po dito yung sa verse na po. Siya po ay itinakwil. Siya ay pinagtawanan. Ano po, sa kabila ng pagiging hari ng ating Panginoong Kristo. Sige po. By the grace of God, sa biyaya po ng Diyos, ay akin pong ikinumpress yung itong paksang ito. Ano po, sa biyaya po ng Panginoon. So, yan po ang ating main verse. Ano po. So, amen. Praise the Lord. Tunay nga po na siya ay dakilang hari. Ano po. Bagamat siya ay hari, siya po ay nagpakumbaba. Ano po. Siya po ay hindi po siya nagsuot na hari, nagsuot po siya ng isang pangkaraniwang tao. Ano po. Si Jesus ay Panginoon at hari, kaya dapat tayong magpasakop at sumunod sa Kanya. Ano po? Nais po natin ipaliwanag na si Jesus ay Panginoon at hari na kailangang mamatay para sa kasalanan natin lahat. Because of our sins, siya po ay nagpata ng hirap. Ano po? Ipinakita sa inyo na ang bigat ng kasalanan ng bawat nagtakwil at nag-akusa sa Panginoon. During those time, ano po? Yung ating Panginoon ay hinuhusgahan. Ano po? Nung ating Panginoon ay kinungkot siya, ano po? Marami pong tao, maraming mga pinuno ang tunay nga po na nag-akusa sa ating Panginoon. Meron pa po? Hamunin kayo magpakatatag. Ito po. Nais ng Panginoon na tayo ay magpakatatag sa ating pananampalataya upang tayo ay hindi bumaligtad sa panahon ng kagipitan at kahirapan. Amen.
Tuloy po tayo. Atin pong pagkaaralan yung mga kaganapan, yung pong mga katotohanan na ganap during those time na ang ating Panginoon ay hinusgahan. Mga katotohanan, nung siya po ay pinagkanulo, siya po ay nilitis, siya po ay tinuya, siya po ay itinanggi. Meron nga po siyang matagal niya kasama ng alagad niya, siya itinanggi bilang Panginoon at Hari. Ano po? So, praise the Lord. Bagamat siya ay Panginoon, siya ay ipinagkanulo. Atin pong isulat, ito po sa Juan 18:1-14. Ano po? Bagamat siya ay Panginoon, siya ay ipinagkanulo. Sino po yung alam natin alagad na siya ay ipinagkanulo ng ating Panginoon? Apo, kasama po siya. Yun po. Meron pong alagad siya na nagkanulo sa kanya. Siya po ay si Judas Iscariot. Ano po? Si Judas Iscariot po ay almost 3 years niyang nakasama. 3 taon. Doon po sa 3 taon niyang, sa 3 taon nilang sila magkasama, siguro marami na silang napag-aralan, marami na silang napagsaluhan, marami na silang pinuntahan lugar upang ihayag ang salita ng Diyos. Alam po ni Judas Iscariot kung paano po mangaral ng Panginoon. Alam po niya kung paano gumawa ng himala ang Panginoon. Alam po niya na kung paano ang Panginoon ay magsalita at magpalayas ng mga iba't ibang masasamang espiritu. Alam po ni Judas Iscariot yan. Ano po? Babasahin ko po itong verse na ito. Ano po? Ang lugar na ito ay sa Juan 18:2. Ang lugar na ito ay alam ni Judas na nagkanulo sa kanya sapagkat madalas magpunta roon si Jesus at ang kanyang mga alagad. Ano po? Tulad po ng pinanggit ko kanina, alam ni Judas ano po, ang mga lugar na pinupuntahan niya. Ano po? Amen. Hallelujah. Nasaksihan niya ang mga himala. Si Judas po ay siya po yung ingat yaman. During those times, siya po yung ingat yaman ng kanilang grupo. Kung atin pong atin pong sa Juan 12:6, makikita po natin yung verse dahil na siya ay ingat yaman. Ano po? Bilang isang leader po, ano po? Bilang isang pamilya, masakit po yung naramdaman emotionally ng ating Panginoon. Ano po? During the emotionally, nasaktan siya kasi ay yung pong kasama niya, yung mismo nagkanulo sa kanya. Yung pong kanyang tinuturan niyang pamilya, yung pong mismo, yung nagturo para siya ay ipako sa krus. At ito po si Judas Iscariot nga po. Pero sa kabila, ano po? Ang ating Panginoon talaga ay makapangyarihan. Babasahin ko po dito sa Juan 18:4. Alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa Kanya. Kaya't sila ay sinalubong niya at itinanong, sino ang hinahanap niyo? Si Jesus na taga Nazaret, tugon nila. Sinasabi niya, ako si Jesus. Kaharap nila noon si Judas na nagkanulo sa Kanya. Nang sabihin ni Jesus na siya nga, napahurong sila at lubuan sa lupa. Kahit ang Panginoon ay nasa ganung sitwasyon, nagpapakita pa rin ang Panginoon ng kanyang kapangyarihan. Ano po? Nung siya sinalubong ng kawan, na nabuwan yung mga kawan. So, gusto maipakita ng Panginoon na sa kabila na sinarong sitwasyon, na esprit niyang maihayag ang kanyang kapangyarihan. Ano po? Hallelujah. Praise the Lord. Ito po ang Panginoon natin. Bagamat siya ay pinagkagulo, in-spare po niya yung kanyang mga kasama. Babasahin ko po sa inyo. Sinabi ko sa inyo, ako, si Jesus, kung ako ang hinahanap niyo, hayaan ninyong umalis ang mga tao ito, bigyan niya. Hindi po niya isinama sa, alam niya maghihirap siya, in-spare po niya ang kanyang mga tao. Pinagin po dito sa salita, hayaan ninyong umalis muna siya ang mga tao ito. In-spare niya ang mga tao. Alam na alam po natin na kanyang tatahakin, pinagigtis
siya nagsama ng kanyang mga alagad. Hallelujah. So, tunay nga po, ang kapangyarihan ng pangalang Jesus ay nagpapurong at nagbuwala sa lupa ng kawan at na mga humuli kay Jesus. Hallelujah. Ang kaganapan ng kanyang salita tungkol sa kaligtasan ng mga ibinigay sa kanyang Ama, walang napahamak kahit isa sa mga ibinigay mo sa akin, Ama. Kailang danasin ni Jesus ang kahirapang ibinigay sa kanya ng Ama tungkol sa kabayaran lahat ng kasalanan at kaligtasan ng tao. Nakita natin ang kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Jesus, kaya nakakatiyak tayo, siya ang makapangyarihan Diyos na nagligtas at magliligtas sa hindi pa nakakakilala sa Kanya. Amen. Hallelujah. Number 2 po. Bagamat siya ay Panginoon, siya ay itinatuwa. Ano po? Sino po yung nagtatuwa sa Kanya? Meron pong isang apostol na nagtatuwa sa Kanya. Sino nga po yun? Alam mo natin ito. Nagtatuwa sa Kanya. Ano po? Siya po ay si Peter po. Ano po? Ito po yung istorya sa Biblia na alam po ng mga nating mga Kristiyano. Ano po? Siya po ay itinatuwa 3 beses. Ano po? Sabi ko po kanina, si Peter po ay halos, may tawag po ito, si Peter po ay kakambal na, kanon ng pito kanina ng ating Panginoon. Pero sa kabila po noon, sa kanyang pinagsamahan, siya po itinatuwa. Itinatuwa siya ni Pedro. Isa po yun sa emotionally, tayo po bilang isang tao. Emotionally, kapag pamilya natin nagtatatawa sa atin, mas masakit po yun. Ano po, pag yung kasama mo na, kasama mo sa buhay, kasama mo pamilya mo, kaibigan mo, pag tayo po yung itinatuwa, yun po yung isang bagay na sa emotionally masakit po. Masakit po yun sa ating Panginoon. Ano po? Hallelujah. 3 beses po sa itinatuwa dito, ipabasahin ko po ano po. Hindi ba isa ka sa mga alagad ng tao niyan? Sumagot si Pedro. Hindi. Yun yung first time. Samantalang naroon pa rin si Simon, Pedro, at nagpapainit, siya'y tinanong nila, hindi ba't alagad ka rin ng tao yan? Ano po sagot ni Pedro? Hindi. Yun po yung pangalawa. Alam ng Panginoon natin na itatatuwa. Itatatuwa si Pedro. Ano po? Babasahin ko po yung pantatlo. Tinanong naman siya ng isa sa mga alipin ng pinakapunong saserdote. Ilan mong pinakapuno? Kamag-anak ng lalaki yan. Tinagpasan niya ng tena. Sumagot si Pedro. Hindi ba ikaw ang nakita kong kasama na Jesus sa halamanan? Itinatuwa siya. Sabi ni Pedro, hindi. 3 beses siyang itinanggi. 3 beses siyang itinay ni Pedro. Bagamat sila ay magkasama, sila ay magkaibigan, sila ay alam ni Pedro, alam po ni Peter. Alam niya kung paano maghimala ang Panginoon, kung paano mag-spread ng salita ang Panginoon, pero sa kabila noon, during the time na sila ay nasa hirap, during the time na sila ay nasa gitna ng unos, siya po itinatuwa 3 beses ni Pedro. Hallelujah. Ano po ba yung mga dahilan? Ano po ba yung dahilan ni Pedro? Bakit po itinatuwa? Sige po, pwede po sa mga free. Tama po. Yun po yung isa sa dahilan kung bakit po itinatuwa ni Pedro ang ating Panginoon. Because of takot. Tayo po, mga Kristiyano, pagkasama natin yung mga taga-sanlibutan, at tayo kasi isa, tayo lang. Tayo po kayo makatayo. Tayo po kayo, maisip po kayo natin yung gospel ng Panginoon, kahit tayo nag-iisa. Dapat po natin ayan. Alisin po natin yung fear. Katulad po ni Pedro, siya po yung natakot. Bilang isang tao, nakakaramdam po tayo ng fear. Nakakaramdam tayo ng, ay, baka ako i-reject. Uy, baka ako nakakahiya kasi magsasalita ako ng salita ng Panginoon. Takot. Yun po isa sa
Ilang beses po sa ating pong devotion, ilang beses ko pong narinig yung takot. Because of fear, maraming apektado. Because of takot, maraming hindi makatuloy na gawain po. So, alisin po natin yung takot. Tandaan po natin, kahit po tayo nag-iisa, tandaan po natin na tayo po yung asin, tayo po yung ilaw ng sanlibutan. Hallelujah. Ito po. Si Jesus, ito po yung pang-tatlo. Bagamat siya'y Panginoon, siya ay di iginalang. Basahin ko po sa Panginoon po ay sa 1:18-19-24. Babasahin ko po yung 21. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Ang tanongin ninyo ang mga nakarinig sa akin na alam kung ano ang sinabi niya. Pagkasabi nito, siya'y sinampan. Isa sa mga bantay na naroon. Can you imagine mga kapatid? Isang bantay, sinampan at hindi iginalang ang isang tao na during doon sa nakagapos na tulong. Kapag po sinampal yung isang tao, ano po yung ating mabubuo sa ating isip? Pwede hindi po ikinagalang yung tao. Ano po? Yun po, hindi po ikinalang. Hindi po siya ginagalang during those times. Si Jesus ay nakagapos. Habang siya nakagapos, siya ay sinampan. Tuloy nga po ng ating Panginoon ay hindi iginalang ng mga sundalo ng kapanahon niya. Ano po? Siya po ay nakagapos, siya po ay pinupunta pinadala kay Anas, pumunta kay Caiaphas, pinagpasapasahan ng ating Panginoon. Hallelujah. Bagamat siya ay hari, siya ay nilitis. Ito po. Sa 1:18-20-40, nilitis po yung ating Panginoon. Siya po ay pinag-aralan ng kanyang kaso. Ano po? Noong pong panahon yun, marami po dito habang binabasa po ito, marami pong inuupos yung batas ng Israel. Maraming mga illegal na proseso ang naganap sa paglilitis na ito ayon sa pamantayan ng mga Hudyo. Ano po? Ano po yun? Bibigyan ko ng 6. Walang paglilitis ang dapat na isagawa sa pagdiriwang ng anumang kapistahan. Si Jesus ay nilitis sa araw ng pista ng Pasko. Ano po? Pista ng Pasko pero ang ating Panginoon ay nilitis ng kapanahon niya. Number 2, ang bawat membro ng korte ay dapat bumoto ng individual upang pagpasyahan kung ang nasa sakdal ay nagkasala o hindi. Ngunit si Jesus ay nilitis sa pamamagitan ng sigaw ng karamihan. Ano po? At ang ikatlo po, kung naipataw na ang parusang kamatayan, kailangang magparaan muna ng isang gabi upang sa katuparan ang parusa. Gayunman, ilang oras pa lamang ang nakalipas, ipinako na agad si Jesus sa krus. Marami pong inipost na hindi pala dapat ganun nangyari. No? Hindi po pala dapat hindi dumaan sa proseso, hindi dumaan sa tamang proseso yung pagkakabihag sa ating Panginoon. Pero alam ng Panginoon na ito ay dapat maganap. Kahit po anong gawing proseso, alam po ng Panginoon siya ay ipapako sa krus. Meron pa pong pang-apat. Walang karapatan ng mga Hudyo na magpataw ng parusang kamatayan kahit kanino. Ngunit, minanipula nila ang hatol na kamatayan para kay Jesus. Ano po, walang karapatan. Pero sinisumigaw na ipako sa krus. Ano po? May pagliloko. Walang paglilitis na ginagawa kong gabi. Ganun pa rin sa those time. Walang ginagawa paglilitis kung gabi. Ngunit ang paglilitis kay Jesus ay nag-umpisa ng hating gabi at tinapos ng madaling araw. Ano po, kung wala pong paglilitis ng gabi, yung pong paglilitis sa ating Panginoon ay ginawa nila ng hating gabi, tinapos nila ng madaling araw. Ano po? Napakabilis na kaso. Ano po?
Number 6, ang akusado ay dapat bigyan ng tagapagtanggol, ngunit wala naman si Jesus. Ano po, wala. Dapat pala ang ating Panginoon, during those time ay merong lawyer, merong abogado, may tagapagtanggol. Pero si Jesus po ay wala. Nakakahawa ng Panginoon. Habang binabasa ko ito, sabi ko, parang nakakabagabag ng tandaan yung ating Diyos. Wala man lang siyang wala man lang nagtanggol sa Kanya. Amen siya ng amen. Ano po? Oo siya ng oo. Dapat pa rin meron siyang abogado. Dapat pa rin meron siyang tagapagtanggol. Pero wala. Yun po ang isa sa inupos ng mga Hudyo during kapanahonan niya. Hindi tinanong ng akusado kung ang mga tanong na magdidiin sa kanyang sarili. Ngunit si Jesus ay tinanong kung siya nga ba ang Kristo. Ano po? Siya ay nilitis. Ano man po sabihin? Pumunta ka kay Anas. Pumunta ka kay Caiaphas. Pumunta siya sumusunod. Ganun po ang ating Panginoon. Dahil alam po niya na kailangan siya magpata ng hirap at alam po niya ang kanyang mga dadaanan. Kahit na may proseso, mangyayari pa rin ang dapat maganap. Amen. Ang pang-apat po ay, bagamat siya ay hari, siya ay tiniyak at inakasahang pagpanggap. Sa daming himala, sa daming biyaya, sa daming pinagaling ng Panginoon, siya ay inakusahan ng pagpanggap. Sa John, sa Juan po, 19:1-7. Mabasahin po 7. Sumagot ang mga Hudyo, ayon sa aming kautosay, nararapat siyang mamatay, sapagkat siya ay nagpanggap na anak ng Diyos. Doon po sila galit na galit Yung panahon na yon, na kiniklaim ng ating Panginoon na siya ay anak ng Diyos. Doon po sila nagpilit-nit. Doon po sila nagagalit. Sabi, parang, nagtataka sila Pero alam niyo po na, during the time, ang Panginoon ay ang daming ginawang pagpapala, ang daming ginawang kababalaghan, pero hindi pa rin sila naniniwala. Ano po? Siya ay inukasahan ng mga tao noon na ating Panginoon ay mapagpanggap. Kaya po ba? Dumaan po ba sa isip niya na Diyos ay mapagpanggap? Yan po yung question. Kaya po mga kasunod. Hallelujah. Ito po yung pang-anim. Ito po yung last. Si King Solomon, yun po namanggit natin tatlong hari. Ano po? Yung kanina. Sila po ay nagbuhay hari. Nagdamit hari. Pag nag-declare sila, nasusunod. Ano po? Ito po ating Panginoon na ito. Bagamat siya ay hari, siya ay tiginlala at hinatulan ng kamatayan sa krus. Hari siya na po. Mabasahin ko po itong last nito. Lalong natakot si Pilato nang marinig ang mga pananalitang ito. Sa 19:8-16. Ulitin ko po sa 8. Lalong natakot si Pilato nang marinig ang mga pananalitang ito. Muli siyang pumasok sa palasyo at tinanong si Jesus, taga saan ka ba? Subalit hindi tumugon si Jesus. Tulad ko na sinabi ko, ang Panginoon natin tahimik lamang. Ang mag-iisip, bago na naman hindi, gawin niyo, gusto niyo. Ayaw mo bang makapag-usap sa akin? Ani Pilato, hindi mo ba alam na maaari kitang palayain o ipako sa krus? Nasa Diyos ng pagkakataon, ano po? Pinapili siya. Pwede ka ng palayain. Pwede ka ng ipako sa krus. Hindi sumagot ng Panginoon. Dahil alam ng Diyos ang mga mangyayari. Ano po? Paano kaya? Kung ang sinagot ng Panginoon natin ay palayain mo ako. Ano po kayang mga pwedeng mangyari? Kung sinabi ng Panginoon ay palayain mo ako. Hindi tayo maliligtas. Hindi tayo, ang biyaya ng Panginoon para sa ligtasan ay hindi magaganap sa akin, sa ating lahat, at sa mga siyashare pa natin ng salita ng Panginoon. Tutuloy ko
po? Kaya mo lamang magagawa yan ay sapagkat ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang kapangyarihan niyan. Kaya mas mabigat ang kasalanan nang nagdala sa akin dito. Nang marinig ito ni Pilato, lalo niyang hinangad na palayain si Jesus. Ganun sumagat ng ating Panginoon, maigli, pero may laman. Ano po? Natakot agad si Pilato. Ngunit, nagsigawan ng mga tao. Ito na naman po. Kapag pinalaya mo ang tao yan, hindi ka kaibigan ni Cesar. Sino mang nagpapanggap na hari ay kalaban ni Cesar. Pagkarinig ni Pilato, sa pangungusap na ito, inilabas niya si Jesus at siya'y lunuklok sa hukuman. Sa dakong tinatawag na ang plataforma. Yung number 14, araw noon ng paghahanda sa Paskwa, Thanksgiving, yung time niya. At ikalabing dalawa na ng tanghali, sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, narito ang inyong hari. Sumigaw sila, patayin siya. Laging ganun po, no? Laging humusga ay yung mga tao. Although may proseso po talaga noon, hindi po nasunod. Hindi po nasunod yung proseso yun. Ang sinunod po ay yung taong bayan. Yung po sigaw na patayin siya. Nakakalungkot na po kasi ay sa pamamagitan lang ng mga ganung bagay. Nagsisigaw ka, isisigaw mo, sama-sama kayo, nagkakaisa, ay humusga na tayo na po sa tunay na hari at tunay na Panginoon. Sumigaw sila, patayin siya, patayin, ipako sa krus. Ipapako ko ba sa krus ang inyong hari? Nagtanong ulit si Pilato. Sumagot ang mga punong saserdote, wala kaming ibang hari kundi ang Cesar. Kaya si Jesus ay ibinigay sa kanila ni Pilato upang ipako sa krus. Mga kapatid, at alam na po natin na marami nang ginawa ang ating Panginoon sa buhay natin. Ano po? Alam natin na marami tayong dinaanan pero sinunod ng Panginoon. Kung kapanahon na nila, sigurado po maraming ginawa ng Diyos. Maraming ginawang pagtulong, pagpapagaling ng mga sakit, ano po. Pero isinigaw nila na patayin at ipako ang ating Panginoon. Meron po ako rito sa Mindanao. O sana pinapakita natin sa ito po yung dito po din na lang ating Panginoon. Ito po yung Golgotha. Dito po pinaka ang ating Panginoon. Ito po yung old Golgotha. Hindi ko lang po alam kung ang ating Panginoon ay dito po din nagaling o dito po. Hindi ko pa na kung galing sa east, west, north, or south. Pero napakataas po ng kanyang nilakad. Ito po yung almost 8,940 feet. Yung pong ito pong Golgotha. Dito po siya naglakad. Dito po niya pinasan yung krus. Ano po? Wala po sa Bible kung gaano kabigat yung krus na pinasa ng ating Panginoon. Pero nagbasa rin po ako na matagal na pong may nakakuntuhan ako, yung nag-aral din po. Basta isesend ko po itong yung pong bigat ng ating Panginoon. Yung bigat ng cross na minsan. Approximately 136 kilograms. Ano po? Para sa atin pong para sa mas mag-visualize po natin, ito po ay 2 kaban at kalahati. 50 kilos plus yung kaban natin. Ganun po yung, napakabigat po, ano po? Yung pong isang kaban na napasinin mo, 50 kilos. How much po yung 2 kaban at kalahati? Approximately ganun po yung kabigat yung po. Yung pong ganun po, yung pinasan ng ating Panginoon. Bakit po pinasan? Dahil sa ating mga kasalanan. Amen.
Nung ang ating Panginoon po ay nakapako po sa krus, at ang Panginoon ay nagsabi siya ng uwihaw. Yun po ay tapos nangyari po na yung isang kawal. Ano ko po narinig yun ito eh. Sabi ko nga po ko na this is just a reminders sa atin lahat. Nung po siya sinundot ng sibat, sa kaliwa po sa kaliwa. Kaliwa. Sinundot siya ng sibat. Sabi po sa Biblia, sabay na lumabas yung tubig at dugo. Mababasa po natin sa John 19:34. Pagkasunod po ng sibat, lumabas po sabay yung dugo at tubig. Sino po dito ang medical, sino po nurse dito? Yung sa medical, di ko nasabi. Pero sabi po, yung nangyari sa Panginoon, yun po ay build up of fluid around sa puso ng ating Panginoon. Build up of fluid around the heart ng ating Diyos. And build up of fluid around sa kanyang baga. Ano po, talagang halos yung nabindot ako yung dugo at yung baga. Kaya po kasundot ng sibat, sabay po lumabas yung tubig at dugo. Ganun po kahirap ang dinanas ng ating Panginoon. Nung binabasa ko nga po ito, ay parang inaalagay ko yung sarili ko, ay talaga pong napakahirap, napakasakit. Ilang pong stripes ang tinanggap niya? 39 po. Nasa ano po ito? Sa 2 Corinthians, atin na lang po i-notes. Ano po? Sa 2 Corinthians 11:24. 39. Ay sabi po sa tinuro ni Brother Joshua, ay iba't iba po yung hagupit eh. Pero pagkahagupit mo, dala yung laman. Iba't iba po yung sandatang ginamit. Inaalala ko po na ako yan. Ako po yung sumali sa San Fraternity. Ang tinanggap ko pong palo ay 38 pulso. Hindi po alam ng mga parents ko. Hindi po alam. Pero ito lang din. Ito pong akin ito ay puro ube. 38 na palo ang tinanggap ko. Nung binabasa ko, sabi ko, grabe yung sa Panginoon. Bukod yung na nasa sinuksok sa kanyang ulo, tapos bukod pa yung mga latay, at saka yung sugat talaga po, yung mga sugat na, siguro yung nakikita natin sa mga picture, hindi lang po siguro gano'n. Sa tinanggap na latay at sa mga sugat, natanggap natin. Masakit po, napakasakit po yung pasingka. Ay ako nga po, puro ubing-ubing po lahat. Dala po ng aking kabataan mo kayo nag-aaral pa. Ay talagang sabi ko, grabe yung tinanggap ng ating Panginoon. Iba't ibang sakit at pahirap. Bakit? Para po sa ating lahat. So, meron pa po tayo isa ko lang po ito. Ito po ay ayon din po sa pag-aaral. Wala po ito hindi po na-mention sa Biblia. Yung pong cross, during those times, sila inarap sa Golgotha. Dito, nakapako. Yung pong cross, hindi po siya naka-straight. Siya po yung medyo naka-island. Pag po naka-island yung cross, lahat po ng bigat nasa ating Panginoon. Mas mahirap po yung naka-straight, naka-island. Pero hindi po. Medyo naka-island po. At yung pong bigat ay lahat ay nasa kanya Panginoon. Napakahirap po. Tinanas ng ating Panginoon. So, pero alam po ng Diyos. Alam po niya na yun po yung magaganap. So, pangalas na po, alam po niya yun po ay magaganap. And during those time po, habang nakapako ang Panginoon, nag-ministry pa siya. Yung kabilaan niya, right? Ang sabi ng isa, tinutuya. Sabi natin, habang nasa kursa, tinutuya. Habang yun namang isa, pinagtagod. Pero sabi ng isa, Panginoon, isama mo ko sa paraiso. Ang sabi ng Panginoon, sige, hindi, isasama kita. So mga kapatid, sana pinag-remind tayo, yung pinaghirapan ng ating Panginoon. Yung pong ating pagpapakahirap, sana pinag-alala natin na remind po tayo. Tunay nga po na, ano po ba ang
dahilan bakit ang ating Panginoon ay naganap ito. Ito po ay para sa kaligtasan ko, kaligtasan ninyo, at kaligtasan ng mga siya'y pa natin ang salita ng Diyos. Tandaan po natin, ating po siksik sa ating isip, sa ating puso. Tayo po ay ilaw at asin ng sanlibutan. Pagpalaan niyo kami. Amen.